Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kahapon ay nagawa ng Los Angeles Lakers sa talunin ng New York Knicks kahit na hindi naglaro ang 4-time MVP LeBron James. Pinangunahan nga sila ng 60 points combined ang duo ni Luka Doncic at Austin Reeves. At kapag silang dalawa ay naglalaro at nagpapahinga naman si LeBron ay may record ang Lakers na 9 wins and only 2 losses. Kaya naman plano nga ng Lakers na bumuo ng roster na halos katulad ng sa Dallas Mavericks noon, kung saan pupunuan nga ni Austin Reeves ang role ni Kyrie Irving bilang ang number 2 scoring option and secondary playmaker. At silang dalawa nga ay papalibutan ng mga solid 3-and-D players ala Derrick Jones Jr. at PJ Washington at mga lob threats sa tulad nila Daniel Gafford at Derek Lively II. Sa palagay nga ng Lakers ay may perfect formula na ang Dallas Mavericks noon para ma-maximize ang talent na meron si Luka Doncic. Kaya naman kokopyahin na lamang nila ito. Ang pinagkaiba lang nga ay imbes na 34-year-old Kyrie Irving ang kaduo ni Luka, ay si Austin Reeves nga na nag-average ng better numbers kaysa kay Kyrie kung pagbabasehan natin ang stats ni Reeves ngayong season, at higit sa lahat ay kasing edad lang nga ito ni Luka. Ganun pa man, ang malaking pinagkaiba ni Kyrie Irving kay Austin Reeves ay ang experience ito sa playoffs. Inaangat nga ni Kyrie ang level of play niya tuwing playoffs na, habang si Austin Reeves naman the past few years ay medyo bumabagsak ito dahil hindi na nga gumagana ang mga pasabit na nagagawa niya tuwing regular season. Sa palagay nyo ba ay makakabalik sa finals ang Lakers gamit ang formula na nagdala sa Dallas Mavericks dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Nikola Jokic. Simula nga nang manalo siya ng kanyang unang regular season MVP, ang Denver Nuggets ay palagi nang pasok sa usapan ng top 5 best teams sa Western Conference as long as healthy silang lahat. Ganun pa man, si Jokic nga kahit na nagtatala siya ng mga stats na pwede natin masabi na pang greatest of all time, ay may isang singsing pa lamang siya. May mga pagkakataon nga na malakas talaga ang tsansa nila na magkampiyon, and the last 2 seasons ay pareho silang natalo sa Game 7. Ganun pa man, despite ng mga kabiguan na ito ay wala ngang plano na umalis si Joker sa Denver Nuggets. Pahayag ng 2-time MVP ay hindi din niya ma-imagine na maglaro pa para sa ibang team, at nahanap na nga daw niya at ng kanyang pamilya ang kapayapaan sa team at syudad ng Denver. Kahit nga daw hindi na sila magkampiyon ay masaya na siya sa team na ito. So ayun nga po mga kaibigan, para nga sa tulad ni Nikola Jokic ay life is so much more than just basketball. Ang kaligayahan niya nga ay hindi umiikot lamang sa basketball, kaya naman manalo o matalo ay kontento na siya sa team ng Denver Nuggets. Komportable na nga siya dito at ang kanyang pamilya. Tila ba masaya na siya sa trabaho niya, so bakit pa nga ba siya lilipat ng team? Wala ngang interest si Joker sa mga big market teams, kaya naman hindi siya nahihikayat ng mas madaming endorsement deals o TV appearances kung lumipat man siya sa mga big market team na tulad ng Los Angeles Lakers o New York Knicks. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?